preaching, kaya share ko na lang ito ng idea. Yan. Nasaan na kayo? Psalms 25. Yan. Let's pray. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo para makapag-aral kami ng iyong mga salita dito sa prayer meeting. Panginoon, thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na dinamo mo dito, Lord, ng Satan Sound. Thank you, Lord, dahil alam namin na meron kang special, Panginoon, na pakikipagtagpo na gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na narito, Panginoon. Open up, Lord, yung mga ears namin, mga eyes, tsaka yung mga spiritual eyes namin, Panginoon, that we may see you, that we may hear you, Panginoon. Panginoon na rin, Lord, yung aming puso't isipan, Panginoon, na pagtaguan ng mga salita at palagi, Panginoon, itoon, Panginoon, sa mga bagay na makalangin. Patuloy na iniling namin, Panginoon, ng malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa oras na ito. At patuloy, Lord, na itouch mo, Panginoon, ng mga buhay namin, Panginoon, at maging malapit ka, Panginoon, sa amin sa oras na ito, Panginoon. And Lord, patuloy kami nagdalong, Panginoon, sa presence mo, Panginoon, at magpapasalamat kami, Lord, dahil hindi mabibigo, Panginoon, yung mga pagpunta namin, dahil we will be blessed, Lord, because we came. At salamat, Lord, sa divine touch mo, Panginoon, na gagawin sa bawat isa. Dahil, Lord, alam mo naman na isang touch lang galing sa iyo, Panginoon, sapat na yan para sa amin, Panginoon. Kaya, we pray, Lord, na patuloy na maligayahan ka, Panginoon, malugod ka, at maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At salamat, Lord, dahil alam namin, Lord, yung presensya mo, Panginoon, na siyang magdudwell, Panginoon, sa lugar na to. And we apply, Lord, and we plead the blood of Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, spiritual blessings, Lord, na ibibigay mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ganun din, Lord, yung mga guarantee mo, Panginoon, na at confidence, Panginoon, na meron kami sa iyo, na alam namin, Lord, na papakinggan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin ng pagtawag sa iyo. Hiniling namin, Lord, na i-empower mo yung mga prayers namin, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na hindi kami magkakaroon ng prayer na ordinary, kundi, Lord, hindi kami titigil hanggang hindi namin matouch ng heaven, Panginoon. At makakaranas kami, Lord, ng bukas na kalangitan, Panginoon, at pag-ulan ng pagpapala. At salamat, Lord, sa lahat ng mga gabi mo sa araw na ito. Patuloy na pinakatiwala namin sa iyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Yan. Nasa Psalms 25 na kayo. Ang topic ko kasi ito. Dahil wala tayo PowerPoint. Parang ano niya lang yung ibig ko sabihin. Secret of God. Yan. Secret. Ayan, gets natin yung topic ko. Sa Psalms 25, 14, verse 14. Sabi dyan, the secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Sa iba sa PPT, sabi dito, there's a private place reserved for the lovers of God, where they sit near Him and receive the revelation secrets of His promises. Yan, natanong niyo ba sa sarili niyo kung may secret ang Panginoon, di ba? Halimbawa, isa sa atin, di ba, may mga secrets din tayo. At sinishare lang natin yun sa mga taong close natin, di ba? Kaya hindi mo naman pag meron kang sikreto, hindi mo siya ipagkakalat kung kanina lang. Sasabihin mo siya sa mga taong trusted mo, parang close sa'yo, alam mo may concern sa'yo, gano'n, di ba? Hindi tayo basta-basta magsasabi ng mga bagay na masyadong personal sa atin kung hindi naman natin talaga gaano pinagkakatiwalaan ka. At alam nyo, yung Panginoon din, meron din siya mga sikreto, di ba? Minsan, naaalala nyo ba pag nagkukwentuhan kayo ng kaibigan mo? Kapag masyado ng, parang intimate, parang sa inyong magkaibigan lang yan, paano na kayo mag-usap? Di ba nagiging bulong na? Manarabig sa church, di ba? Alam mo, pwede mag-echo ka. Ganun na. Hinihinaan nyo kasi yung pinag-uusapan nyo para sa inyo lang. Di ba? Kaya yan, at ayun nga, ang Panginoon, alam nyo ba na yung ibig sabihin kasi dito ng secret of the Lord, sa ibang, pagpapaliwanag, ibig sabihin niya friendship with the Lord. Ibig sabihin nito, lahat ng mga sinasabihan ni Lord ng secret niya, mga kaibigan niya lang. Di ba? Kayo ba, dumating na kayo sa point ng relationship niyo kay Lord na masasabi niyong friend of God na, talagang close na kami ni Lord na, na nararamdaman mo na ngayon kung ano yung puso niya, ano yung mga gusto ng Panginoon, ano yung mga ayaw niya. Di ba? Kasi ganun yung yung pagiging malapit sa Panginoon na kagaya sa mga kaibigan natin, alam mo kung ano yung likes and dislikes niya. Di ba? Ganyan. At yun nga, para sa mga may takot sa Panginoon, ibig sabihin ng takot na to, hindi yung natatakot ka na parang gusto mo lumayo sa Kanya, kundi yung takot na may paggalang at may pagmamahal, di ba, sa Panginoon. At yun nga, at sabi doon, and He will show them His covenant. Di ba? At ibig sabihin, meron daw secret place na na-reserve lang para sa nagmamahal sa Panginoon. Pag sinabi mo mga unbelievers, hindi nila magigets ko ano yung secret ng Panginoon. Hindi kasi inire-reveal ng
ng Panginoon yung secret na yun sa mga walang relasyon sa Kanya. Diba? Yan. At kaya alam niyo ba, minsan pag nagpe-pray kasi tayo, parang isipin mo, ano na naman ba sasabihin ko ngayon kay Lord? Magsasalita ka na magsasalita. Di ba nakakalimutan natin minsan na ang prayer nga pala ay conversation. Magsasalita ka kay Lord, pero magsasalita din siya sa'yo. Tayo kasi nagmamadali kapag nagpe-pray tayo, pag wala ka nang masabi, bangon ka na agad sa pag-load mo. Pero hindi mo alam, kailangan mo manahimik kasi may sagot siya doon sa pinagpe-pray mo. Kaya minsan nga tayo daw, nag-rush tayo, yung ang bilis-bilis mo na umaakot. Pero hindi mo alam, kailangan mo muna ng silence para marinig mo kung ano naman sagot ng Panginoon sa iyo. Kaya di ba nakakalimutan natin moment parang sa prayer, ganun no? Dapat after ko mag-pray, nasabi ko kay Lord yung mga gusto ko sabihin, pero after ko mag-pray, na-receive ko rin kung ano yung gusto niya sabihin sa akin. Nung nag-pray kayo kanina, na-receive mo ba kung ano yung gusto niya sabihin sa iyo? Di ba ngayong araw? Kaya yan, yung may mga ganung mga bagay sa prayer natin na mare-reveal yun sa iyo ng Panginoon kung may time ka makinig. Di ba? Kung may time, nag-time ba tayo na pakinggan ng Panginoon, naging kaibigan ba tayo sa Panginoon na nasa-share niya sa atin yung mga malalaking na bagay. Di ba, napag-pray niyo ba yun? Yung, Lord, mag-reveal ka naman sa akin. Pinag-pray natin yun, di ba? Yung mga, Lord, revealan mo naman kami ng mga revelation, insights, ng mga fresh new revelation pa, yung mga term natin, di ba? Mga Lord, bigyan mo naman kami ng wisdom, knowledge, at understanding. I-unlock mo yung mga secrets ng Word of God, ganyan. Hindi pa pray natin yung mga ganon, na Lord, tulungan niyo yung mga hindi ko maintindihan dati, maintindihan ko na ngayon. Pero alam niyo, yung mga secrets na yun ng Panginoon, sinishare niya kung mag-take time tayo. Di ba, halimbawa nga daw sa, kunwari, sa nagbuhukay ng, di ba alam mo yung sa minahan? Di ba yung nagbuhukay sila ng mga ginto, ng mga batong mga precious. Sa tingin niyo, makakapaghukay sila ng 1 minute lang. Di ba? Ay, wala eh. 1 minute na ako wala akong nahukay. Hindi, di ba? Ilang panahon, minsan, na sila, sobrang dami na nila nahukay, wala pa rin, di ba? At tayo, alam niyo ba, si Lord, sobrang dami, di ba great siya, great God? Ibig sa sobrang great ng Panginoon, hindi natin masukat kung gaano siya katalino, kung gaano siya ka-laking Diyos, di ba? Kung gaano siya kadakila. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng makilala ang Diyos ng 1 minute ka lang na prayer. Ay, okay na yun, naka 5 minutes na prayer na naman. Hindi mo pwede pag malaking close ka kay Lord na 1 minute, ilang minute ka lang na pray, di ba? Kaya di ba, kung pinag-pray natin na Lord, gusto kong maging close sa'yo. O gusto mong maging close sa akin, ayaw mo naman mag-spend ng time, di ba? Kaya di ba sa prayer marathon, doon talaga, pag nag-prayer marathon, pa yung oras talagang binababad mo, hindi pwede mo uuwi ka nang walang nasabi ang Diyos sa'yo. Kasi yun yung time na, Lord, hindi ako napunta dito para lang para magsalita lang na magsalita. Gusto ko rin i-guide mo kung ano bang pangusap ko sa akin. Di ba kaya may prayer si David na, Lord, search my heart and know my thoughts. Di ba? Ibig sabihin, saliksikin mo talaga yung puso ko at isip. Hindi yun, di ba paano mo maririnig ang bulong kung napakaingin ng paligid? Di ba? Kaya may mga time sa prayer natin na kailangan mo na makinig, hindi ka lagi maingay. Na kailangan, Lord, kailangan ko po nang leading sa ganitong tao. Kailangan patahimikin mo yung sarili mo na hanggang sa mawala na yung pasok ng kung ano ang iisip mo. Kasi hindi mo maririnig yung this first of heaven, yung revelation ng Panginoon sa mga ganun time. Kaya ayun nga, na kailangan natin na maging sensitive, yun yung sabihin ng pagiging sensitive mo sa Holy Spirit. Kaya di ba may kantang yung open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Open my ears, Lord, we want to listen. Diba? Kaya yun yung pinipray ko rin yun na Lord, yung mata ko, tulungan mo makita ka dito. Yung tenga ko, gusto kitang marinig, Lord. Tulungan mo ma-open up yung tenga ko. Kaya tayo, pag nag-pray tayo, wala ba kayo expectation na, wala, pag nag-pray ka, at least nasabi mo lang yung gusto mong sabihin kay Lord, mga request. O pag nag-pray ka ba, meron kang expectation na may sasabihin sa akin sa Lord ngayon. Meron siyang direction na, alam niyo sa totoo lang, kaya talaga nahihirapan akong mabuo yung preaching. Kasi parang nahihirapan ako, Lord, ano ba to? Parang ayoko nung ganitong sitwasyon na hindi mo alam kung yung nahahati ka, ano ba, mag-iisip yun na ba, o magpapatuloy ba yung GCQ? Parang ako na, Lord, ayoko nung nalilito ako na ganito, parang hindi ko tuloy alam kung ano yung dapat kong i-preach. Kaya parang naisip ko, Lord, ngayon talaga kami kailangan marinig sa'yo. Parang naisip ko, nagtitingin ako ng lahat ng topics. Parang hindi ito yung gusto sabihin ni Lord ngayon. Parang nahirapan ako dahil, parang hindi yun yung gusto niya sabihin. Kaya talaga maikli lang itong i-share ko sa inyo kasi kayo ang dapat umalam ng secret ng Panginoon sa pag-pray natin, di ba? Ngayon,
tayo ang tumuklas kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi minsan, kapag may mga time na parang, alam mo yung naguguluhan tayo, parang, alam mo yung restless, yung feeling na, parang hindi ko talaga alam, parang may gusto sabihin si Lord, pero hindi mo matuklasan. Pagka ganun yung nararamdaman natin, meaning, tinatawag tayo ni Lord mag-pray para alamin kung ano yung gusto sabihin. Nararamdaman ko talaga na may gusto siyang sabihin sa akin. Kasi nga, di ba, itong mga sunod-sunod na araw na susunod, hindi mo na alam kung ano yung mangyayari. Kaya nga, kailangan mo isik si Lord para malaman mo. Kaya nga, di ba, itong title ko na to, Secret. Kanina ko lang ito naisip. Sabi ko, ay, oo ka, no? Di ba sabi sa Bible, seek and you will find, di ba? Kung isisik natin talaga ang Panginoon, malalaman natin din yung mga secrets niya, di ba? Kaya, kailangan natin maging seekers of God. Na talagang hinahanap mo talaga, Lord, yung pagkakataon na, Lord, hindi ako titigil sa pagpe-pray ngayon hanggat hindi ka talaga nire-reveal sa akin. Di ba maraming ganun mga desperado? Lord, di ako babangon dito hanggat walang nangyayari sa akin. Gusto ko talaga i-touch mo ako at maramdaman ko na may pangungusap ka sa akin ngayon. Na meron ako talaga divine encounter sa iyo. Ayan, kaya yun nga, if we seek Him, we will find, di ba? Kaya, sa ano yun, di ba? Kaya rin sa Bible, di ba? Para kasi talagang malaman mo yung secret ni Lord, syempre unang-una, puntahan mo yung Word of God, di ba? Diyan natin nakikilala ang paraan ng Diyos, yung plano niya, purposes, will, di ba, sa buhay natin. Word of God talaga. Marami ngayon, konting buklat pa lang ng Bible, nanginginig na yung mata, hindi na ako makapagsak, nahihilo na talaga ako. Di ba, konting pa lang verses, isang verse pa lang nakatulog na kaagad, di ba? Kasi nga, yung maraming mga tao na iniisip nila yung Bible ay parang nakakaano, di ba? Hirap intindihin nito. Pero, kagaya nga ng mga treasure, di ba? Hindi mo siya agad-agad mahahanap kung hindi mo talaga isisik. Kailangan mo talaga ng effort dyan para talaga matagpuan mo yung treasure, di ba? Kaya isipin nyo, bakit parang ang dahil mga magagaling na mga Bible na mga scholar, di ba, na nakagawa sila ng mga ganito kakapal, ng mga commentary sa buong Bible, from Genesis to Revelation. Kasi sobrang na-addict sila sa wisdom na nabibigay ng Word of God. Kaya yun nga, na tayo rin, bakit laging ang babaw ng tingin natin sa Bible? Parang ang babaw lang ng alam natin sa Panginoon. Kasi ayaw natin mag-seek, di ba? Ayaw natin talaga mag-spend ng time na alamin, ano ba ibig sabihin nito? Lalo na kapag nakita nyo talaga, di ba, pag inaano nga sa Bible school, yung mga, itong verse pala na to, napakadami pang meaning ng word na to, bago pala mabuo itong meron palang ganyan-ganyan. Parang ma-overwhelm ka talaga sa dami mong matututunan sa Bible. Kaya hindi talaga siya pwedeng, parang, hindi pwedeng asa lang kayo sa Bible study, asa lang kayo sa mga preaching. Kailangan personally, talagang meron kayong time to study the Word of God. Kasi alam niyo ba, may i-reveal sa inyo si Lord, may i-reveal sa atin. Bawat isa, ganun. Pag nag-aral nga ngayon, may i-reveal sa yung Panginoon na hindi sasabihin sa akin. Kasi iba yung relasyon ni Jobert sa Panginoon, iba rin yung sa akin. Di ba? Kaya bawat isa sa atin, pag nag-devotion tayo, may iba't ibang revelation ng Panginoon sa atin. Pero, matutuklasan mo lang yun kung mag-take time lang. Diba? Kaya, kaya kailangan na ibalik natin yung gano'n na kailangan talaga sa atin nakita kong quotes na gano'n na every time daw nabubuksan natin yung Bible natin, dapat, parang isipin mo, nagdidig ng treasure. Nagbubukay ka ng treasure. Kasi, ang dami talaga natin matututunan sa salita ng Diyos. Diba? Yan, that's yan, kaya itong friendship ng Panginoon sa atin, di ba? Sinasabi niya, kung pagkaibigan ka, di ba, ng Panginoon, sasabihin niya sa'yo yung gusto niyang gawin. Parang isipin niyo, di ba, tuwing January, nagsasabi ako sa inyo ng mga prophecies nila, Dr. Olocoya, di ba? Hindi ba kayo napapaisip na, bakit sila Dr. Olocoya, parang alam nila yung mga mangyayari sa taon na to, di ba? Hindi ba naisip yun? Bakit yung mga prophets na to, ganun, parang, pag may pinaprophesy sila Dr. Olocoya, ang accurate, nangyayari talaga yung mga sinasabi nila. Kasi bakit? Nag-6 sila sa Panginoon ng 5 months. 5 months na fasting yun. Bago malaman nila kung ano mangyayari sa taon na to. Kaya mga ganun. Kaya kunwari sa inyo, sa mga buhay natin, kunwari may mga nalilito tayo sa buhay, hindi natin alam kung anong direction gagawin natin, kailangan natin mag-fasting and prayer. Diba? Ibig sabihin yung aalis ka talaga sa mga kabisiyan mo, nanggugulo ng isip mo, mga busy schedules, para talaga isip yung Panginoon. Kasi kung hindi mo papatay, turn off lahat ng mga nanggugulo sa isip mo, hindi mo maririnig kung ano sinasabi ng Panginoon. Kaya yun nga, di ba, na naghahanap ngayon ng Panginoon ng mga mag-seek sa Kanya, mga seekers.
of God, di ba? Na talagang, di ba naalala ko talaga kasi yung vision ni Tingnan na meron isang prayer marathon doon sa PH natin. Tapos, si Jesus daw, lakad ng lakad doon kasi walang tao sa buong prayer marathon ng araw ko. Kaso si Jesus, walang kasing tao, walang nagpipray. Si Jesus daw, lakad ng lakad papunta doon sa kabila, lakad siya ng lakad. Parang alam niyo yung naiinip na naglalakad, nag-aantay, gano'n. Parang ang interpretation sa kanya no, na naghahanap si Jesus ng mga kakausap sa kanya. So yung wala bang kakausap, wala pa rin nang darating. Parang ganun yung kasi nakakita yun ng vision sa nakakarinig din niya ng boses ng tao. Kaya ayun, na nakita niya na walang mga nagpipray. Kaya halimbawa, pag prayer meeting, prayer marathon, mga OPM, imagine niyo kung ganun na talaga, di ba, na si Jesus nandito na, sino kaya kakausap sa akin ngayong araw na to? Sino kaya pwede kong revealan ng gusto kong gawin? Di ba? So, kunwari sabihin ni Lord, may gagawin ako plano dito sa church. Sino kaya dito yung pwede kong sharean ng gusto kong gawin? Kunwari, may anas ni Lord na, may gusto akong i-open up na bagong ministry dito sa Sandalay para hindi magdahon. Kaso sino kaya yung pwede kong sharean ng gusto kong plano? Ngayon, yung taong magpe-pray na yun, i-reveal sa kanya yung ministry. Ay Lord, nag-gets ko, gagawin ko na yan. Di ba? Kaya kasi yung mga taong lagi nagpe-pray, sa kanila nire-reveal ni Lord yung mga plano niya, yung mga gusto niyang gawin na, ayan, ganito yung gagawin sa susunod. Tapos hindi lang mga ganung bagay, meron din siyang sasabihin ng mga warning. Ay, may mangyayari sa buhay mo itong next week o next month, kailangan mo gawin itong ganyan. May mga ganung pagkakataon na, Lord, bakit parang pinipigilan mo akong gawin yung ganito? May mga gusto kang gawin. Pero nararamdaman mo habang nagpipray ka na sinasabi ni Lord sa'yo, huwag mong gawin yun. Parang nararamdaman mo pinipigilan kang gawin o i-delay mo muna, mga ganito. Mga ganung bagay. Kaya, hindi mo yun malalaman kung hindi ka magsisik. Di ba? Kasi tayo minsan, pagka sa prayer marathon, mararamdaman mo kung wala nang masabi yung isang tao. Kakarating pa lang niya, pero wala na siya agad masabi. Parang tayo pa ng tayo, tinom ng inom, parang titingin sa labas, mga masyal muna. Di ba? Parang sobrang inip na inip ka, hindi mo alam. Si Lord, teka lang, hindi ka alam, nahod ka muna. May sasabihin ako sa'yo, kaya lang, naligaga ka nga, di ba? Kaya, hindi masabi ng Panginoon yung gusto niya sabihin. Kaya parang isipin niyo, di ba, ganun talaga ang Panginoon. Ngayon, naglulong siya na, sino kaya pwede kong sharean ng sikreto ko ngayon? Meron pa ba kaya, di ba, sabi Jesus na, pag dumating daw yung Son of Man, will he find faith on the earth? Meron kayong mag-aabang kay Lord pag dumating siya, di ba? Kaya, ayun nga, sa bawat isa sa atin, after nitong prayer meeting, meron mga nireveal ang Panginoon sa inyo na hindi nireveal sa akin. Diba? Kasi bawat isa sa atin kami, personal siya na mga sasabihin sa atin. Diba? Kaya nga after natin mag-pray, may mga testimony tayo na sinishare na sa puso ko po talaga na mag-usap yung Panginoon na ganito. Diba? Yan, kaya yun nga. Kung gusto talaga natin na magkaroon tayo ng maging masabi natin sa sarili natin, friend tayo ng Panginoon at close tayo sa Kanya, mag-spend tayo ng time makinig. Di ba? Hindi lang tayo lagi nagsasalita, makinig din tayo sa sinasabi ng Panginoon. At kasi yun na, pag nakinig ka na sa Panginoon, pag nag-take time ka talaga sa prayer, mararamdaman mo yung peace, di ba? Yung kapayapaan. Gaya ngayon, nalilito tayo, Lord, ano ba mangyayari sa susunod? Pero pag nag-pray ka, lalagyan kami, Lord, ng kapayapaan na hindi ka dapat mag-alala. Di ba? Ako bahala sa inyo, hindi kayo mapapahama. Na may mga ganun, pero may mga time naman na, alam niyo, may mga time na pag nasa labas ako, tapos biglang nararamdaman na mag-pray ka, bigla ako nagtatangs na nasa labas ako. Kasi parang may sinasabi sa'yo si Lord na may panganib, manalangin ka. May mga ganung pagkakataon na yung hindi yung pakaramdam mo, ba't ganito? Ba't parang kinakabahan o natatakot nararamdaman ko? Pag nararamdaman yung gano'n, mag-pray agad tayo. Kasi may inaano sa'yo si Lord na warning. Parang ipag-pray mo. Yan, kaya yun nga, yung mga bagay na to, di ba, naalala niyo si Fredstone, yung tatay ni Fredstone? Alam niyo siya, yung 9 gifts of the Holy Spirit, meron siya. Tapos, kapag may panganib, sasabihin agad sa kanya ng Holy Spirit. May darating na 4 na tao. Unahan mo yan, umalis ka na kagad, sumakay ka agad ng kotse mo dahil papatayin ka ng 4 na to. Ganun yung Totoo nga na nag-panggap siya na may naiwan siya sa kotse, bumalik siya. Kasi kung hindi, papatayin talaga siya. Kaya humarurot siya ng hinahabol siya ng 4. Kaya may mga ganun yung mga ang daming ganun eksena sa buhay niya na hindi siya na aksidente, hindi siya napahamak. Kasi nga, sinabi ng Panginoon agad sa kanya. Diba? Kaya maraming mga ganun na sabihin sa'yo, huwag kang tumuloy. Diba? Makinig ka. May si Ting din, may kapatid ko, may mga ganun siya
Sabi niya, noon pa daw, sinasabi na sa kanya ng Panginoon, huwag mo gawin ito. Ganyan. Pero sabi niya, naisip ko lang siguro yun. Kasi wala nang nagkasakit siya noon. Na-open na yung senses niya, nakakita siya ng demonyo, nakakita siya ng angel, ng mga soldier, nakakita siya ng narinig din niya yung boss ng Panginoon. Tapos nung mga time na yun, winawarningan na siya ng Panginoon, huwag gawin yung isang bagay. Pero sabi niya, hindi naman siguro, ganyan. Siguro hindi. Tapos, nung nangyari na, hindi siya nakinig. Doon niya na-realize si Lord na pala talaga nakipag-usap sa atin. Diba? Kaya, kailangan natin intindihin mabuti kung may sinasabi ang Panginoon sa atin, huwag natin gawin. Diba? Kaya sa akin naman, hindi ko narinig yung boses. Pero sa puso ko, habang nanalangin ako, parang nakakonfirm mo kung tama ba ito, sa Panginoon ba magaling. Sinasabi ng Panginoon. Parang, pag push ka talaga gawin, ibig sabihin, pinapagawa talaga ng Panginoon sa iyo yung ministry na yun. Ayan. At, yan, kaya yun nga, di ba, na, alam niyo ba, yung pagiging kaibigan ng Panginoon, di ba, sa mga kaibigan natin, parang sabihin nyo, ay, ang mga secret lang naman natin, puro secret na mga nakakaano nga, yung secret ako sabihin sa'yo, ate dahil. Ang mga secret ng magkaibigan, hindi laging confidential na parang may masamang ginawa, may gano'n. Ang mga magkakaibigan, meron din sila tinatawag na secret joys. Di ba may kalokohan sila o kaya may mga katuwaan sila na silang dalawa lang may alam, di ba? Na mayroon silang mga joke, mga happiness, mga happy moments na sila lang may alam yun, di ba? Parang automatically, pag ginawa nila itong bagay na ito, masaya yung para sa akin. Alam niyo yung Panginoon, nagsishare din siya ng mga secret joys sa mga close sa Kanya. Di ba? Na nalalaman mo habang kinuklose mo yung Panginoon na, Lord, ito pala yung nagpapasaya sa'yo. Sinasabi ng Panginoon sa'yo na ayan pala yung mga mapapasaya sa Kanya, ganyan. Di ba? At tignan niyo sa mga disciples, di ba? Kung tutuusin, napakadami talagang mga fans ni Jesus, di ba? Libo-libo, dami-dami mga humahabol kay Jesus lagi. Pero sinare ba ni Lord yung mga secrets niya sa mga fans niya? Di ba? Kaya masabi nga daw, dalawa lang daw tayo dun eh. Fans ba tayo o followers? Di ba? Meron mga fans, followers, pero meron din disciples. Di ba? Na mga pinaka-close talaga yung disciples. Sila talaga yung kabanding ni Jesus. Sila yung mga sinasara ni Jesus ng mga sikreto, ng mga hindi maintindihan ng mga followers. Kasi yung mga followers, sunod na sunod, gusto marinig yung turo. Pero meron din mga fans lang. Yung kapag nakakita na ng kasiraan kay Jesus, tatalikod na gano'n, di ba? Yan. Pero di ba alam natin, kayo ba, saan nyo gusto? Sa fans, followers, o disciples? Di ba? Mas maganda talaga yung, alam mo, face-to-face, nakakausap ka ng Panginoon, nasi-share niya sa'yo. Alam mo ba kung anong paliwanag dito sa baby sa'yo? Di ba? Kaya, gano'n yung ano. Kaya kung nakaka-ingit din yung mga nakakagawa lang ulit. Alam mo kasi, Peristo, nakagawa na siya eh. Kaka-release na lang yun, di ba? Yung Old Testament tsaka New Testament niya na dalawang makapal na komentary. Di ba? Isipin nyo, kung hindi nangungusap ng Panginoon, paano mabubuo yung gano'n, di ba? Ibig sabihin, si Lord kasi di ba si Peristo 8 hours a day ba? Yung pag-aaral niya ng Bible. Natural, di ba? Ang dami i-share ng secret sa kanya ni Lord kasi ganun siya mag-take ng time sa... Di ba autistic nga daw siya? Sabi ni Peristo, may autism siya. Ang pagiging autistic niya, yung addict sa Bible. Di ba may mga autistic na ang galing magpiano, hindi naman nag-aaral. Sa kanya, ang pagiging autistic niya, addict sa Bible. Sana magaling. Maganda yung autistic, no? Sabi ko, ay, maganda. Sana. Kung maging autistic ka, sana gano'n na lang din. Kaya yun ang galing na ng ano niya. Nang bibigay sa kanyang talent ni Lord. Kaya parang sila Warren Gears, di buong Bible din. Kasi nga, mga grabe magpahalaga sa salita ng Diyos. Kaya nakakagawa sila ng mga gano'n. Kaya minsan kayo, pag nag-share kayo, nagtuturo kayo ng Bible, parang naisip ko, ba't ganito? Wala akong masyadong ma-share. Pero pag may nakakarinig ako mga preacher, napakadami sinabi. Di ba? Kasi alam niyo kung bakit. Hindi ka nakakapag-take ng time, mag-seek talaga sa Word of God. Kaya yung mga paliwanag mo, ang bababaw lang, yun at yun, di ba? Baguhin mo naman, dapat mag-ano ka naman, Lord, gusto ko naman lumalim din paliwanag ko, hindi laging God so love the world lang din yung verse na alam ko, di ba? Yun na lang, puro salvation na lang kaya kong topic, hindi ko man lang ituro yung Lordship, mga Bible, repentance, di ba? Dapat parang yan naman na, Lord, gusto ko rin talagang lumalim sa Word of God, kaya i-reveal mo ito sa akin. At hindi ito i-reveal ni Lord sa mga ayaw lumapit, di ba? Kailangan seek and you will find. Yan, kaya para talaga, kaya alam nyo, sabi nga daw, di ba, hindi lahat ng mga tao sa church dapat maging teacher o mag-aspire na maging teacher. Kasi yung mga pagtuturo, dapat talaga dapat reader ka. Reader, di ba, yung mahilig ka magbasa, mahilig ka mag-aral. Kasi wala kang kasi-share kung tamad ka magbasa, di ba? Hindi ka makakapag-disciple ng maayos kung tamad ka mag-aral.
Kaya ang mga leader ay readers, di ba? Yun. Kaya para meron tayong mga, kasi you cannot give what you do not have, di ba? Kung wala ka naman naipon sa sarili mo, ano, ibabahagi mo sa iba. Tsaka halimbawa, hindi lang tayo puro dapat theology, kailangan meron din experience na yung theology na yun naranasan mo, di ba? Yung doctrine na yun naranasan mo sa sarili mo. Hindi yung marami ka lang knowledge, pero dahil mo kaya ituro ko sa prayer, pero hindi ka naman nagpe-pray. Di ba? Maraming ganun eh, na magaling lang ma-explain, pero sila mismo, hindi nila ginagawa. Dapat combine, di ba? Na yung doctrine na alam natin, na-apply din natin sa buhay natin, may experience natin. Para magiging lalong effective yung mga pag-share natin. Diba? Kaya, alam nyo, kapag kayo mas lalo kayo nagsik sa Panginoon, ang dami niyong madadala sa Kanya. Ilang kaluluwa yung makakakilala sa Panginoon dahil sa pagtsatsagan na nagsik sa Panginoon. Ay, lang talaga ito, bakit ba ako mga tapos yung notes ko talaga nandito. Kasi, ano lang, ko ano lang yun. Tapos yung nga na, yan yung mga disciples yun, diba? Nare-reveal ni Lord ng mga secret joys niya. At, may kukwento pala ako. Yung meron isang painter, napakagaling na painter sa Europe. Sa Europe kasi talaga halos, nandun yung mga gagaling na painter. Parang sa Europe daw, every bahay, natural lang na merong train ng painting. Ganun daw. Kasi wala, parang hobby lang yun, yung mga tao doon. Lahat sila parang marunong mag-paint. Tapos yung meron mga estudyante, nadidala sila ng master nila sa studio, parang painting na studio. Tapos yung mga estudyante na, galing pa, yung talagang alam niyo yung interesado talaga. May iba kasi parang wala lang, meron din. Yung iba talaga, yung mga ibang estudyante talaga na talagang, galing ng pagkakabang, iba yung pagkakamix ng nito, ganyan. Parang, hindi ngayon, yung master, ang mas tinuturuan niya, yung mga interesado, di ba? Ay, parang tinitignan niya mabuti yung mga estudyante. Ito yung mga, nakita ko na kasi yung mga interesado, ito yung tututukan ko. Pero yung mga wala, mas ba uwi? Pero parang yung pag, grabe gusto kong pagbiyahin to, ganyan, ang galit ng pagkakaano, ganyan. Yung mga ganon. Ibig sabihin yung mga may love sa art, di ba? Yung mga talagang mabusisi, tignan mabuti, ang ganda ng pagkakago. Master, parang na itong ganyan. Yung mga ganon, yun yung mga in-entertain niya at tinuturuan mabuti. Sabi nga daw, kung gusto mo talagang parang matuto talaga, matutunan ng malalim, o marami kang matutunan sa isang bagay, dapat merong love. Di ba? Halimbawa, sinusuin niyo yung love niyo yung science. Di ba? Pag pagkamahilig ka sa science, gusto mo yung mga earth ng alamin. Gusto mo yung mga planeta, yung mga earth science, biology, ganyan. Parang natutuwa ka, ito pala yung mga pag binuksan yung katawan ng tao, ganito pala yung love namin. Interesado ka dyan kasi gusto mo science, di ba? Parang ganun din, kailangan doon natin magkaroon ng love. Pagkari sa painting, kailangan mo ng love doon para ma-discover mo lahat ng secrets. Pag pinagsama mo pala yung red tsaka yellow, orange pala yun, hindi malalaman ng iba. Diba? Kasi ito, may love ka sa art, diba? Para makikita mo, ay, iba pala yung shade ng orange. Akala ko dati orange lang. Yung pala, iba pala, meron pa pala 100 plus na shades ng orange. Mga ganyan, diba? Malalaman mo yung mga combination ng ganyan. Pero kasi, di love art. Kaya matutuklasan mo yung marami. Kaya tayo, mahal ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin siya, ang dami nating matutuklasan tukol sa Kanya. At i-enjoy mo. Hindi yung, pag nakita mo yung Bible, nakakatok na. Diba? Kaya kundi marami kang ma-discover. Kasi meron kang love art. So, hindi pa tapos yung kwento ko. Tapos ngayon, hindi nagtingin na yung mga Tapos meron din isang estudyante na talagang gusto niya, sabi niya, Master, gusto kong maging gaya mo. I-training mo ako. Dahil bali ngayon, punta siya ng punta doon sa master niya. Tapos, as in, lahat ng mga secret, lahat ng mga technique, inaalam niya. Tapos, gaya lang siya ng gaya ng lahat ng mga, lahat ng paraan ng master. Tapos, dumating yung time, nirady niya yung canvas niya. Natapos na siya sa painting niya. Inabot niya na ngayon sa master niya. Napakagaling ng master na yun, talagang expert na. Pagkakita ng master niya, tumahimik muna, tapos, tinitignan mabuti yung doon. Tapos sinabi sa kanya, binalik na sa kanya, sabi, wala ka nang dapat matutunan sa akin. Nakuha mo na lang, sabi niya. Ibig sabihin, sobrang naging close ka na sa akin na lahat na ng secrets ko nakuha mo. Ganon. Kaya dapat daw, dumating tayo sa point na ganon na masasabi natin masasabi ng Panginoon sa akin, sobrang kamukha kita. Diba? Masasabi ni Jesus na, nakikita ko na yung sarili ko sa'yo, para na tayong sa langit. Diba?
Kasi di ba ano ba yung ultimate goal natin? To be like Jesus, di ba? At tayo, parang in ng Panginoon na lahat-lahat ng meron sa Kanya, kopyahin din natin. Yan. Kaya, parang gano'n na, sa sobrang nag-stay ka, nagpapatraining ka sa Panginoon, darating yung time na kopya mo na, di ba? Kagaya ka na pala ni Jesus magmahal, magpatawad, yan, sa lahat, sa words, actions. Yan. So, natapos na yung kwentong yan. Tapos, di ba kagaya rin si David, di ba? Bakit siya man after God's own heart? Kasi sinare sa kanya ni Lord, di-reveal sa kanya na, ay Lord, ang kasiyahan mo pala yung mga kanta, yung mga tugtog, gano'n, yung praise and worship pala. Ito pala yung nakakapag-abot, parang alam mo yung parang nakakapagpakiliti sa puso ng Diyos. Gano'n. Kaya siya naging close, kaya God's man after God's own heart siya. Kasi lagi niya kinakantahan si Lord. Alam niya na through mga songs, talagang nagiging malapit tayo sa Panginoon. Di ba? Kaya yan. Tsaka yung mga di ba si Daniel? Si Daniel seeker din siya ng Panginoon. Kasi bakit? 3 times a day ba naman siya mag-pray, di ba? Tingnan niya, Lord, papatayin po kami kung hindi niyo po sasabihin sa amin yung interpretation ng at saka yung panaginip ng hari, di ba? Mapatayin kami, Lord, ito yung nagre-reveal ng lahat-lahat. Pero dahil close sa Panginoon si Daniel, sinare sa kanya ng Panginoon yung panaginip. Di ba walang makapagsabi ko anong panaginip? Sabi ng hari, kayo pagsabi ng panaginip ko, manari na lang kung ganyan. Kayo magsabi, di ba? Sabi niya, mamamatay kayo pag di kayo, alam ko, mamaliin niyo lang yung mga kaliwanag niyo. Gusto ko, sigurado talaga, kayo magsabi ko ano panaginip ko. Ang hirap ng ganun, di ba? Pero, doon mo malalaman kung gaano ka-close si Daniel sa Panginoon na kaya i-reveal sa kanya yung mga ganun bagay. Hindi ng mga visions, dreams, pati prophecy, di ba? Yung, di ba, hirap talaga itindihin ng mga leon, yung mga 4 na mukha, ganyan. Kahit hanggang ngayon, hindi ko pala maintindihan yun eh. Pero grabe, di ba, na ganun kalalim yung mga pinaliwanag kay Daniel dahil close talaga siya sa puso ng Panginoon. Yan. At, di ba, meron din pag sobrang close ka sa Panginoon, pag sobrang mahal na mahal ka na ng Panginoon, kasi sobrang mahal mo rin siya, kukunin ka na. Kagaya si Enoch, di ba? Enoch walked with God, and he was no more. Ibig sabihin, sobrang close ni Enoch kay Lord. Ay, hindi ka na nga dito, magsama na tayo. Di ba? Kunin na kita. Kasi natutuwa ako sa iyo. Di ba? Kasi dahil si Enoch, sa buhay niya, minahal niya talaga ang Diyos. Kinuha na siya agad, di ba? Kaya, di ba sabi nga sa Bible, precious are the death of his saints, di ba? Pag namamatay ang isang Kristiyano, precious yung sa harapan ng Panginoon. Sobrang tuwa ang Diyos doon. Kasi makakasama na kita finally, di ba? Ikaw na nagmamahal sa akin. Kaya yun, na excited ang Panginoon tuwing namamatay ang isang anak niya. Kasi nakakasama niya na sa lahat. Yan, tapos yung, yan nga, kaya ang tanong, di ba, para tapusin ko na to. Yan, na gusto ko ba maging friend ng Panginoon? Diba? Na kasi alam nyo, gusto ko yung maging kaibigan ng Panginoon. Gusto niya sabihin sa'yo yung iniisip niya ngayon, kung ano yung laman ng puso niya ngayon. Kaya lang, willing ka ba mag-spend ng time sa pakikinig sa kanya? Diba? Gusto ni Lord, bigyan tayo ng direction. Ayaw niya nang manguhula tayo, Lord, ano gagawin? Kasi gusto ng Panginoon sabihin sa atin, ito yung direction, ito yung pupuntahan. Kaya, dapat, maging sobrang close tayo sa Panginoon na kahit bulong niya, marinig natin. Naalala niyo ba yung kinanta ko sa inyo dati? Nung mamamatay na si Leonard Ravenhill, pinatawag niya na si Steve Hill. Si Steve Hill kasi yung pinaka-disciple niya. Sabi niya, son, come closer. Nakahiga na siya sa kama kasi mamamatay. Sabi niya kay Steve Hill, son, come closer. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, di na malapit na siya. Sabi niya, lapit pa. Lapit pa siya ng lapit pa. Lapit pa. Parang isip niya, anong lapit ba to? Hanggang sa face-to-face na halos, yung lapit. Tapos may dinulong siya kay Steve. Sabi niya, may mga sikretong gusto ibigay ang Panginoon sa'yo. Pero, tandaan mo, lagi kang lumapit sa kanila ganito kalapit. Diba? Sabi niya, kung gusto mo marinig yung mga secrets ng Panginoon, dapat ganito kayo, palapit lagi ng Panginoon. Sabi niya, kaya pagkabulong niya, sabi niya, maraming mga sikreto ang Diyos na hindi niya i-reveal kung kani-kanina lang. Sasabihin niya lang to sa mga close sa kanya. Diba? Kaya tayo, gusto niyo ba mapagkatiwalaan ng mga bagay na secrets ng Panginoon? Kailangan natin tandaan na to come closer and closer sa Panginoon. Diba? Para ma-reveal niya sa atin yung mga gusto niya sabihin sa buhay. Diba? Kaya, ayun nga, after natin mag-pray na yung time na to, uuwi kayo na may baon kayong secrets galing sa Panginoon. Na
Yung habang sinik niyo si Lord ngayon, meron siyang pinalagay sa puso niyo na mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo o sa atin, sa church, di ba? Kaya, kailangan natin mag-spend ng time na makinig. Ayun. Ano yung question?